ang akong mapadayonon nga paghimamat sa matag usa kana pinagi sa gamhanan nga ngalan ni Ginoong Kristo kansang kiningalana siya way landong sa kausaban. Mao siya kagahapon karon ug sumalabot. Mayong buntag diri sa Amerika. Niya na pugo kay magpahibalo ko sa tanang mga nagkinadina nga nagampo nga nagasukad sa Amerika. Manawagan ko sa mga pastor ug mga pastora, ilabi na sa mga membro nga mga Kristohanon, nga ang atong live broadcast Martes sa Amerika ug Miyerkules diya sa Pilipinas. Karong umaabot Martes. So sa ato pa Martes dire alas 3 sa kapunon ug sa Pilipinas alas 7 sa buntag sa Miyerkules. So ang damadami ninyo ni og mga load o kana bang signal nga diin dili maputol ang atong mga hinabi ninyo. Ang ato karon na ako'y dakong pangutana. Gitugot ba sa Ginoo ang mga babaye nga mahimong magwali? Kay namay ubang mga relihiyon ron nga dili pawalihon ang mga babaye kay mga laki ra. Nakinsa tong mga relihiyon nga nagbuot ba sa mga kabayin-an nga dili pasultion kay pahilumon. Pag-comment mo ug sa inyong katarungan ug asa dapat pod mabasa kay gabasa bang pukog Biblia. Kay kung ako ang inyong pasaysayon, importante ang mga babaye nga magawali nining atong panahon ron. Mao na nga respetado ko sa mga pastora, ilabi na nga sincero nga nagadala sa pulong sa Ginoo. Ug atong isgutan ang kasulatan sa daang tugon si Dibura, usa to si huwes, unya propeta. Ana makita sa Judges 4 versikulo 4. Lain pa gyud ana sa Biblia. Si Hulda, propeta, nga naa diya sa ikaduhang hari, kapitulo 22, versikulo 14, ngadto sa 20. Tulo na ni sila. Ano, duha pa. Ang ikatulo si Miriam, nagpanagna na ana sa Exodus 45:21, no, murag 21, 22 ba to? Ana na siya. Ako sang ayuhon og saysay ninyo. Parang di mo kaayo kuan ba katong mga nag doktrina naman ang guna nila nga dili pasultion ang mga babae sa pulpito. Kay ang mga laki ra gyud. So nining akong sibya karon lahi na pud ning klasiya. Malipay kog dako nga diin adunay mga babaeng pastora nga nagbitbit og Biblia, ilabi na hingapil og ampo sa kinadinang pagampo nga nagasukad sa Amerika nga maong pagministre. Kay kining mga pastoraha, sa ako lang paniid, og panalangina na yuko sa Ginoo kining $1 million sa Amerika. Ituboy na ako pag-ayo ng mga babaye nga mga magwali. Ngani, kung madayon yun sa Ginoo ning akong pangandoy diri sa Amerika, maghimo tag Bible school para sa mga mahimong pastora o pastor sa atong ministry nga nagasukad sa Amerika. Dako ko kayo kung paglantaw mga kaigsunan ko. Kaya nga naman, hilabihan ka-importante ning akong isulti karon. Kaya nga no,
Mao ni katarungan ngano nga si Ginoong Kristo wa pa himbalik. Tungod kay ngano wala pa nawali ang maayong balita. Wa pa masaysay ang tinuod nga kasaysayan alang sa pagpangandam sa katawhan. Dili magugusto si Ginoong Kristo mubalik siya nga diin. Wa ya mo nakadungog. Tingali ikaw pastor nga naghawid og doktrina nga lalaki ray pawalihon. Kaya ka nimo pastor? Pagwali sa ubang mga katawhan nga wa pa nakadungog sa pulong sa Ginoo. Ayo ka og pagpasabot ang katawhan. Kaya ka nimo? Di gani ko kakaya. Ang ako lang atong tabangan ang pagwali sa maayong balita ngadto sa tanang kanasuran, matud pa sa Biblia. Si Ginoong Kristo manggod agasulti ani, iya siya nga panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Ang inyong giwalihan ay Pilipinas naman, di man na tibuok kalibutan. Anak na kumutuon nimo nga angayan ka nga moingon nga kamurang mga lalaki ang muwali og nahurutan nimo ang tibok kanasuran. Mukatawa ko na pagayo. Kay ug ato yung tagaan ba og sakto bang hunahuna ba? Hunahuna para panglangit ng hunahuna. Kaya ba sa mga lalaki sa tanang mga lalaki mga pastor? Kaya ba niya pagsuot-suot sa kabukiran, pagsuot-suot sa kabaranggayan, nga magwali sa mayong balita? Kayo kaya atong pahunungon ang mga babaye. Anita sa bagong tugon. Diya na tumahibawan nga ang babae unang gigamit sa Ginoo. Diya sa bagong tugon nga magwali. Dili lalaki. Muna nga, munlaban yung kukapagayo aning mga pastora. Kaya nga naman, akong napanidaan sa bagong tugon, sa si Ginoong Kristo, nagministeryo. Lahi mo ko kay maniid man ko. Mukatawa sa ko niya na. Aniya, sa pagkabanhaw ni Ginoong Kristo, kaya namatay man to siya tulok adlaw, gilubong sa lubnganan. Kinsa may binuhat sa kalibutan ang nahibalo nga nabanhaw si Kristo. Apostoles, mao man ni ang mga pastor karon. Mao man ni ang mga reverend karon. Sila ba ang kauna o una kasinati nga ang ilang Ginoo, ang ilang magtutudlo nabanhaw? Ayuhan mo nagkwinta be? Mga pastor, nga mga magwalay nga di pasulti o ng mga babaye. Unang magwalay sa pagkabanhaw ni Kristo, ang mga babaye. Unsa ba'y gihimo sa mga babaye? Nakakita sila nga ang ilang magtutudlo, nga ang ilang Ginoo wa na diya sa lubnganan. Usa nga gisultian ang mga disipulo ni Kristo nga mao si Judas. Si Tomas, di kay si Judas. Si Tomas, patay naman to si Judas tatong ikaw na. Una pa man siya namatay. Hiningong ka na si Tomas nga di ko kumtuo. Kana si Tomas, kuha na siya, 12 ka-apostoles na siya. Pero di siya mutuo. Pero ang kanto mga babae nga nakakita sa lubnganan, unang gawali nga to sa apostoles ni Kristo. Unsa may gitubag ni Tomas, yung siya nga anar ko mutuo ug makahikap ko sa Ginoo. Pag humagsulti ni Tomas, nagpakita ang Ginoo. Yung siya, alay ra ko Tomas, hikapan ni akong kamot nga agi sa lansang. Hikapan ni akong kilid agi sa bangkaw. Pagkakita ni Tomas, ingon siya, Ginoo og Dios ko. Ulahin na ka mas. Ulahin na ka sa mga babae
nga unang magawali sa pagkabanhaw ni Jesucristo. Ako man yun ang masinate, di man yun na basta-basta itong pagkakita sa mga babae. Sila ang unang nagsangyaw nga ang ilang Ginoo nabanhaw. So kamong mga babae ay mo ka-discourage nga mingon mo, ingnon mo sa ubang mga pastor nga wa mo'y labot nga mo tindog og pulpito. Anto ta sa pagkabanhaw ni Jesucristo. Busa mga pastor ayaw palabi o pag buot-buot si kinsa mo, wa gani gabuot tong Ginoo. Importante ang masangyaw na to ang balaang pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, aron ang katawhan makapangandam, inig-abot na unya sa pagbalik ni Ginoo Kristo. Kaya mubalik man siya. Mubalik siya sa tuyo sa paghukom sa mga buhig mga minatay. Nagtuogan ako nga murag unang makadawat og dakong ganti ning mga babaeng magwala kaysa lalaki. Sa ako ning panaid. Kay usa man ning makita ni Ginoo Kristo sa panahon sa iyang adong husay. Siya ang nakapaniid nga ang unang magwali nga nagawali nga siya nabanhaw ang mga babaye. Busa, pastora, saludar ko ninyo. Mga batanon nga namoy gibukaton nga mahimong magwali. Ulat-ulata ko nga mamilyonaryo ko Amerika kay ngano man madayon na nang imong gipangandoy. Kay magtukod ta og Bible training. Sponsored by America, United States of America, si U.S. Edward Bation. Kana mo na hinyap sa akong kasing-kasing nga gipahimutang sa langit ng trono. Atong tagaan og dakong bili ang giingon ni Jesucristo nga ako mubalik dili madugay. Busa kinahanglan isang yaw. Kadtong naminaw nako karon, asa kang lapita, asa kang suka. Ug nakasabot ka aning istorya ha. Bason pagalik imo ning gi pa usab ning akong sulti dinhi sa Facebook ug sa YouTube kay na may translation ani. Ayaw lang ana sa imong kaugalingon ang pagdawat ug pag-alagad ni Jesucristo. Si Kristo lamang. Luoy kayo itong mga tao nga din mualagad ni Ginoo Kristo unya napay pakapin. Sa pagpakamatay niya dito sa krus na ba pakapin? Wala yan mo. Naabay ingon ni Ginoo Kristo, Ginoo, ako sa ipuli diya sa krus. Kay dili lalim ang kabugat o kalisod sa imong gibati. Wa yan mo. Naabay dugo sa tanang dugo sa tibok kalibutan nga makahugas sa sala sa katawhan. Way laing dugo nga naula ni Ginoo Kristo sa krus sa Kalbaryo aron sa paghugas sa atong masalaypon o magasasalang kinabuhi. Kinsa man ang muwala yan Lalaki? Nakasagaraan siya mga lalaki, masipyat man? Dili na to angay kapugngan ang pamaagi sa langit ng trono. Ang relihiyon magbuot-buot, magpugong-pugong, importante nga naay magsangyaw. Aron ang maayong balita mo kaylap kay sugo ni Ginoo Kristo, dili ni sugo og relihiyon. Insangyaw ka tungod sa relihiyon, undang. Kay wahin ingon ang Ginoo niya na. Apan kung musangyaw ka, tungod lang ni Kristo, padayon hangtod mamatay ka. Mo ni ako ipangita ning klasiya sa mga magwali, kay nga naman takos ni nga mudawat sa langit ng panalangin. Hagito ni mo mga tao nga di mo maluwas o di mo pasakop sa among reliyon, kay kini mo ni reliyon na si Kristo. Dugay naman ko nakabasag Biblia. Wa gyud mitandog si Kristo og relihiyon samtang siya nagministeryo sa kalibutan. Dihay panahon
nga si Ginoong Kristo miingon sa iyang mga tinunan alang ngadto ni Pedro. Pedro, niining bato, tukuron ko ang akong iglesia, di na relihiyon. Iglesia sa kaluwasan, dili kay iglesia nga building, grupo sa tao. Karon, ibutang talang kato si Pedro kay ginaman, ikaw Pedro, tukuron ko ang akong iglesia. Dawaton na lang nato panalitan atong dawaton nga relihiyon tong giingon ni Kristo. Kung imong padayunon og basa ang Biblia, wa na madayon ang pagtukod sa mong iglesia. Kay pagsulti ni Ginoong Kristo alang ni Pedro, himbati siya garbo. Itukod naman ang iglesia ni Ginoong Kristo sa kalibutan. Ako man ang iyang giingnan nga pat din nako itukod. Himbati siya garbo. Sumala sa Biblia nga akong gibasa. Ambot na iyong Biblia unsa nang gibasa ninyo. Kadugayan na ng istorya. Imbis unta si Pedro giingnan nga niining bato itukod ko ang akong iglesia. Ikaw Pedro, niining bato akong tukuron ko akong iglesia. Og bisan pagani ang kamatayon way maka pugong niini. Unsay imong gibadbaran dinis kalibutan dito sa langit akong pagailhon nga binadbaran. Ug unsa ang imong ginabukusan dinis kalibutan dito sa langit akong ilhon nga binugkusan. Padayon nagbasa. Hingbati pag-ayaw garbo si Pedro. Pormero, siya ay founder sa iglesia. Si Pedro. Ikadua, may otoridad siya alang na sa mga tao. Sa unsang otoridad ug unsay iyang bugkuson din kung palitan mo siya nga ikaw makasasala di yung ka langit dito sa langit isipon yun to sa langit ng trono ni Ginoong Kristo nga kato di yun to siya makatog langit kay mo may gisulti ni Pedro ug mayon si Pedro nga ikaw maluwas ka bisan pag palahubog ang dako bisan pag buluyagon kang pagayo pag ingon ni Pedro unsa isulti dito sa langit isipon yun siyang luwas na kay ngano man otoridad katong nahatag ni Ginoong Kristo ngadto ni Pedro. Apan makasusubo pag-ayo sa nag-release na unta si Ginoong Kristo alang na itong dakong otoridad wa madayon. Kung atong dayon og basa ka ng puntuha, basahin niyo na og nakadumdumo. Kadugayan nilang istorya. Ingon dayon si Ginoong Kristo. Satanas pahawa. Ginganlan si Pedro Satanas. Nga unta founder siya sa maong iglesia. Nga unta naana niyang Yahweh. Ingon ang Biblia, Satanas pahawa. Grabe kayo ang kahulugan unta sa pagwali sa mayong balita. Lami na unta to kayo kay ngano man siya nang ka. Pinaagi sa ni Pedro na siya otoridad nga magbuot alang sa langit. Mao bitaw nga ang mga kuanron, mga leader og reliyon, mga min pag-ayo, manghadlok pag-ayo kay ngano man. Ug unsa uy itungloan ang tawhana, hadlok la kay ngadto sa langit, isipon silang gitunglo pod. Wa na madayon. Brother, wa na madayon sister. Musayaw pagsalig og reliyon oy. Gatuo mo ka kanang reliyon mo nay makaluwas. Hingabot na lang kog daghang mga nasod. Wa pay usa nga membro sa reliyon hinatog langit. Kay og na bisan pag founder, wa na kadto. Founder anang iyong reliyon, wa na kadto oy. Og nakaadto man galing na inigbalik ni Kristo mayon siya ang inyong founder hinabot na langit.
Kaya siya mubalik man siya aron sa paghukom sa mga buhig mga minatay. Ang tuyo niya sa paghukom sa mga buhig minatay aron dadon niya ang iyang mga pinili. Ang ato karong panahon na higala igsoon ko, pagpangandam, samtang napatay kinabuhi. Kaya wala na tayo kinabuhi, di na ta kahinulsol, di na ta kadawat sa tinuod nga maluluwa sa atong kinabuhi. Mao bitaw nga, mausahay, maminaw yun mo, ug wali, ug kamo usab, naniid po sa akong gisulti karon. Nalipay ko na ko nga naniid mo aning klasiya sa akong gisulti kay ngano man. Nangiyawat ko basong pagalig makatabang na nimo. Ang importante higala igsoon ko, masabtan nato ang plano sa langit ng trono sa imong kinabuhi. Murag hindaklit ko pag-ayo sa pastora, aning akong kahimtang nga akong gisulti karon tungod kay ngano, importante ang mga babaye karon nga magbitbit og Biblia. Di lang pagbitbit kung dili magkasangyaw sila. Kaluoy kayo tong mga pastora, gawali, gadalag simbahan, unya galisod. O makaluluoy manggaling ang pastor nga magdalag simbahan nga magkalisod, ang luoy yun kining babaye. Ako yung tagaan og dakong pabor ni mga babaye. Oy. Bisan gani sa balay, kinsa may siging og limpyo sa balay. Nakakita ba mo og lalaki kada buntag manilhig sa gawas kay ang lataran sagbot? Ang lalaki tapulan na kayo, sigilan ng higda-higda, sigilan ng lakablakaw, muli lang nagmukaon. Pero ang mga babae, kanunay gatiman sa kusina. Ang tinuod yung babae, ang tinuod yung asawa, o kanang mga silbing pinayaran sa maong balay, tanawa, ato may buwan ang iladaang abuhan. Minumdum ko sa akong mama, masuko akong mama og naay mga abo sa abuhan. Kanuna yun na niya siligan, pispisan pa na tubig kay ngano, murag saminto. Murag saminto ang kanabitang kanabitang sana lutuanan. Nabay laki na nag-una-una diha, wala oy. Sa pagpanglaba, kinsa may manglaba. Nabay pamilya nga ang lalaki kanunay manglaba. Kasagaraan babae. Manilig, laki. Unya sa wali, sila hayahay, sila sa pulpito. Unya sa pagbalik sa Ginoo, mingon bang Ginoo nga, kamo mga lalaki kay gi-assign na muna ko wali, pila man kakalag ninyong nadawat, na dalan para sa akong tiilan, sa akong gingharian. Tagsa-tagsa ta mga tubang sa umong husay. Ang daang tugon akong gitandog kaganina. Nahimong propeta, nahimong tagna, nahimong huwis, prophet pagyod, propeta. Sa unang panahon, nga pa si Jesucristo ato, higayon na. Pero kung ganita ni Jesucristo gyud, ang unang kasaysayan sa Biblia nga naniid dito sa sementeryo, nagkuyog-kuyog asa mga babae. Tanawa nga si Jesucristo dito sa giuhaw siya ato sa bukid. Kinsa may gikayuan niya tubig? Lalaki. Mga babae kay nganong nagkalos og tubig para sa ilang balay. Mas giayo pagmensahe ni Ginoong Jesucristo ang mga babae kaysa lalaki. Ginandayon ang babae. Paim na kog tubig. Mayon ang babae, kananhod ng babae. Dili mahimo nga muhatag mig tubig nimo kay lahi ka. Hudiyo ka kami mga kananhon. Mingon na Ginoong Jesucristo. Hinganhe mo dinhi pagkuhog tubig aron pagtagbaw sa inyong kauhaw. Apan sa may Ginoong Jesucristo, kung makainom ka nining akong tubig, dili na ka uhawon. Kinsa giwalihan? Babaye.
Kisay gitagaan og maayong panghuna-una ang mga babaye. So importante nimo babaye, oy, mga babaye. Bangon mo. Bangon mo na ning atong US Edward International Ministry. Kaya nga naman, giplanuhan mo pagayo. Mga batanon, kung naamoy dedikasyon nga mahimong magwawali, mahimong pastora, hilabihan kadako kay plano ang Amerika nga nagapuyo dire si US Edward para sa bulaton sa Ginoo. Ana na siya kay di ko gusto nga mura ba og wa nay bili ang mga magwawali nga babaye. Kay og kana ko dawaton ang klasiya sa mga doktrina anang reliyon na. Wa nay panahon ang mga wali sa mga babaye di na paminawan. Kay lagi pahilumon. Musay-say ko na ana higayo na higala igsuon ko, basahe ko asa sa Biblia nga pahilumon ang babaye sa magwali siya o di siya wa siya katungod nga pawalihon. Pero akong matud-an, akong pangitaon sa Biblia nga ang unang nakasinati sa kaluwasan, nasayop ko, ang unang nakakita sa pagabanhaw ni Ginoong Kristo dili lalaki, babaye nga nakakita nga din na nabanhaw na ang ilang magtutudlo. Kaya nakakita naman sila nga nabanhaw wa na sulod ang lubganan unsa ilang gimo. Una silang magwali. Dili lalaki. Pasaylo lang ko sa mga pastor og sayop ko manggaling kay ngano. Di ko gusto nga di tagaan nato bilin ning mga babae nga magwali. Mao bitaw nga pag ingon nga muna pastora siya in appeal og ampo pertinlipayan ako kay ngano man ikaw gipangita nako. Pastor nga diin mo bante og apel sa pagampo sa ginganag kinadi na ikaw akong gipangita. Ayaw pahiluma ang imong asawa nga pastora nga magwali. Dasiga ang imong asawa nga inday. Pastora ka barugi ang tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Tagaig panahon nga siya mo huwali. Tagaig panahon nga siya mo ampo. Kaya nga naman usa kinesa duot sa katawan nga gikalipayan sa langitong trono nga mao'y unang miwali alang sa pagkabanhaw ni Ginoong Kristo. Wa ka kahibalo nga ang langit mong amahan nalipay pag-ayo nga anaay na magwali sa iyang pinadalang anak nga nabanhaw. Mismo ang iyang mga tinunan wa nakahimo niining gihimo sa mga babae. So nining tanan mga kaigsuunan ko, kadyot sa akin mo tanaw sa akong orasan. Okay. Muduti maguko. Muna nga samtang muduti ko maghinabi-hinabi sa ko aron pod na masong pagali makatabang ko sa ubang katawan nga nagkinahanglan pod og pulong sa Ginoo. So mga pastora, kinsa tong mga pastora nga moapil og pagampo sa kinadina. Salamat kayo pastora. Nga may apil kanini kay ako kang gipangita. Kay ako nakapaniid ninyo, mga babaeng mga magwali. Ako ang nakapaniid ninyo nga kamo importante pag-ayo alang nako kay ngano man. Akong gipanid-an sa akong pagpaniid. Wa ni madungog ninyo ning klasiya sa punto sa mga magwali diya sa inyong relihiyon. Akong naibawan ug ako yung giayo og tulitimbang nga ang unang magwali alang sa pagkabanhaw ni Ginoong Kristo, ang saksi gyud niini nga magwali babaye, dili lalaki. So nagmapasalamaton ko pag-ayo nga gitagaan ko niyo panahon nga manalinghog niini. Iampo ninyo ko kanunay, salamat kaayo. Sa di pa kumubiya, nagmapasalamatton ko sa mga kauban natong mga membro Kristohanon nga nag-ingon nga nagreportay, nagkuha sila ba? Nagreportay sila. Dan ako nagampo.
alas 7 antud sa suso ingon tong usa pud dan na human ako og ampo. Believe ko ana, naniid ko ninyo eh. So manawagan ko sa di pa ko mobiya. Manawagan ko nga karong umaabot Martes diri sa Amerika o Miyerkules diha sa buntag. Apil mo sa tong live broadcast tanang mga kauban sa kinadinang pagampo. Mga pastor o pastora. Ikaw pastor ug ang imong asawa pastora, ayaw pugni siya muwali sa Biblia. Muwali sa pulpito. Tagay siya panahon. Day, ikaw muwali ron day. Kaya ngano, mga dinihugan ni sila. Nganong dinihugan man ni sila? Kay perting lipaya ang langit ng trono nga ang iyang pinadalang anak ang unang magwali sa nabanhaw ang iyang pinadala ang mga babaye. Sa ako ni panaid ha? Sa ako ni personal ni diwa ni labot ang reliyon ani. Sumala sa akong pagbasa o pagpaniid. Kaya basa-basa man po kong Biblia. Bisan to busy ko kayo. Busa, salamat pag-ayo sa mga babaye. Nga mga pastora, ilabi na po sa mga Kristiyan nga mga pastora. Nga ni kini nga akong makauban sa ngalan ni. Kinadinang pag-ampo nga babaye. Kung buligan ko kay namang tay lisensya sa atong U.S. Edward Bataillon International Ministry, rehistrado naman na sa gobyerno. Lisensyahan ta mo pagkapastura. Kinasikatan mo sa nga tanan nga magwali kay nga naman. Pinayalan ka mo sa langit ng panalangin. Unya kaduha, hilabihan ka espesyal ning klasiya sa ministry nga gip purma pag-ayo, nahulma pag-ayo alang kanimo nga nagbuhat sa buluhaton sa Ginoo. Og tungod kay murag naapsa na usab ta sa atong oras. Miyo na sab ako nga kaninyo. Hangtod sa sunod nga panahon, ako na usab magaingon. Ang Ginoo magauban ug magpanalangin kanatong tanan. Hallelujah, praise the Lord. Dalaygon ang ngalan ni Ginoong Kristo. Amen ug amen.